Pinalaya sa gitna ng baha habang karga ang naghihingalong anak. Ipinagtabuyan na parang basurang nakakasulasok sa kislap ng kanilang mansyon. Ang dumi mo, sabi niya. Ang lalaking huling pag-asa ko sana. Sa bawat patak ng ulan, nabubuo ang isang panunumpa. Babangon ako. Sa susunod nating pagkikita, ako na ang may-ari ng mundong ipinagkait mo sa akin. Kaya mo bang harapin ang babaeng winasak mo ang dangal? Daniel, huwag mo nang ibaba ang bintana. Ang dumi-dumi ng babaeng yan, baka kung anong virus o sakit ang dala niyan sa loob ng sasakyan mo. Tignan mo siya. Para siyang basurang bigla na lang humarang sa gitna ng kalsada. Let's just go. Baka malate pa tayo sa dinner reservation natin. Narinig ko ang boses ng isang babae mula sa loob ng makintab at itim na sasakyan. Isang boses na kasing talas ng patalim at kasing lamig ng yelong nanunuot sa aking balat. Habang nakatayo ako sa gitna ng bumubuhos na ulan, ramdam ko ang bawat patak na tila mga karayom na tumutusok sa aking katawan. Ngunit wala nang masasakit pa sa mga salitang binitawan niya. Mga salitang tila nagpaliit sa aking pagkatao hanggang sa maging kasing halaga na lamang ako ng putik na tinatapak-tapakan na nila. Nakaluhod ako sa aspalto, ramdamang magasgas na kalsada sa aking mga tuhod habang mahigpit kong yakap si Toby. Ang aking 5 taong gulang na anak ay tila isang mitya ng kandilang unti-unting nauubos ang ningas. Ang kanyang balat, na dati ay kasing lambot ng bulak, ay nagbabaga ngayon sa tindi ng lagnat. Ngunit kasabay nito ay ang panginginig niya sa tindi ng ginaw. Wala na akong pakialam kung magmukha akong pulubi, kung magmukha akong baliw sa paningin ng mundo. Ang tanging alam ko lang, kailangan kong iligtas ang aking anak. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan. Sapat lamang para maamoy ko ang halimuyak ng mamahaling pabango at ang amoy ng bagong leather na nagmumula sa loob. Isang mundo ng karangyaan na kailanman ay hindi ko pinangarap na pasukin. Ngunit ngayon ay kailangan kong luhuran. Doon ko unang nakita ang mga mata ng lalaking nasa likod ng manibela. Daniel, madilim ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalinlangan at tila isang malalim na balon ng emosyong hindi ko mabasa. Inangat ko ang aking nanginginig na kamay. Pilit na ipinapakita sa kanya ang aking huling 20 pesos na basa na ng ulan. Ang huling barya na itatabi ko sana para sa gamot ni Toby. Ang aking mga daliri ay kulubot na sa babad ng tubig at puno ng mga sugat mula sa paglalaba ko ng buong araw para sa mga kapitbahay. Parang awa niyo na po. Ang anak ko, namamatay na siya. Kahit dalhin niyo lang po kami sa pinakamalapit na ospital, babayaran ko po kayo. Gagawin ko ang lahat. Huwag niyo lang po kaming iwan dito. Ngunit bago pa makasagot ang lalaki, muling narinig ang boses ng babae sa loob, isang halakhak na puno ng pangungutya. Ospital? Daniel, baka modus lang yan. Sa dami ng mga manloloko ngayon, huwag kang magpapauto. Tignan mo nga ang itsura niya. Mukha ba siyang makakabayad? Baka mamaya, pag nakawan pa tayo niyan kapag pinasakay mo. Kasunod nito ay ang marahas na pag-angat muli ng salamin. Doon, sa pagitan ng muling pagkadilim ng bintana, nakita ko ang aking sariling refleksyon. Isang babaeng dugyot, basang-basa, at tila wala nang natitirang dangal. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang tambol ng kawalang pag-asa. Naramdaman ko ang pag-andar ng makina, ang marahang panginginig ng semento sa ilalim ng aking mga paa habang unti-unting lumalayo ang sasakyan. Naiwan ako doon, nakaluhod sa gitna ng dilim at baha, habang ang tilamsik ng putik mula sa gulong ng kanilang sasakyan ay humalik sa aking mukha. Ang init ng luha ko ay humalo sa lamig ng ulan. Napatingin ako kay Toby, ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas. Tila nagtatanong kung bakit hindi kami tinulungan ng mga taong yon. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na humahawak sa aking damit, ngunit unti-unti ring nawawalan ng lakas. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan?
Bakit ang buhay ng isang mahirap ay tila isang mantsalang na kailangang punasan sa makinis na mundo ng mga tulad nila? Hanggang kailan ako luluhod sa paanan ng tadhana bago ako pakinggan ng langit? Naramdaman ko ang katahimikan ng aking anak. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa kulog at kidlat sa paligid. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa aking balikat at sa sandaling iyon, ang takot na kanina pa bumabalot sa akin ay naging isang matalim na galit. Isang panunumpa ang nabuo sa gitna ng aking pagkawasak. Hindi dito magtatapos ang lahat. Kung kailangan kong gapangin ang putik para lang mabuhay kami, gagawin ko. Ngunit balang araw, sisiguraduhin kong hindi na ako muling luluhod sa harap ng kahit na sino. Huwag mong gamitin ang basahan na yan sa marmol ko, luwalhati. Gamitin mo ang mga kamay mo. Gusto kong maramdaman mo ang bawat dumi na tinatangka mong alisin. Ang mga katulad mo, dapat ay marunong lumubog sa lupa bago matutong tumingin sa itaas. Ang tinig ni Sofia ay tila isang latigo na humahagupit sa aking pagkatao sa bawat salitang binibitawan niya. Narito ako ngayon, nakasubsob sa malamig at makinang nasahig ng mansyon ng mga manansala. Ang bawat kuskos ng aking mga palad sa matigas na bato ay nag-iiwan ng hapdi. Ngunit mas masakit ang katotohanang kailangan kong lunukin ang lahat ng ito. Ang amoy ng matapang na kemikal mula sa panlinis ay humahalo sa amoy ng aking sariling pawis. Isang paalala na ako ay isang bilanggo ng utang na loob. Hindi ko makalimutan ang gabi kung kailan dinala ni Daniel si Toby sa ospital. Akala ko, ang kanyang tulong ay isang milagro mula sa langit. Binayaran niya ang operasyon. Ibinigay niya ang pinakamahal na kwarto para sa aking anak. Ngunit ang bawat sentimong inilabas niya ay may katumbas na tanikala. Narito ako para paglingkuran ang pamilyang nagligtas sa anak ko, kahit na ang kapalit nito ay ang aking huling natitirang dangal. Naiintindihan mo ba ako, luwalhati? O kailangan ko pang ulitin sa wikang mas pamilyar sa mga taong kalyo na ang utak? Muling nagsalita si Sofia habang marahan niyang itinatapak ang kanyang mamahaling takong sa aking mga daliri na kasalukuyang nagpupunas ng sahig. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang katawan sa aking kamay, ang tulis ng sapatos na tila gustong bumasag sa aking mga buto. Hindi ako gumalaw, hindi ako umimik. Hinayaan ko ang sakit na dumaloy dahil alam kong sa bawat sandaling tinitiis ko ito, ang aking anak ay mahimbing na natutulog sa malinis na higaan ng ospital. Opo, Ma'am Sofia, masusunod po. Mahina kong sagot. Ang aking tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig sa aking sariling refleksyon sa makintab na marmol. Isang babaeng may magulong buhok, may mga matang puno ng pagod, at may pusong unti-unti nang nagiging bato sa tindi ng pasakit. Bumukas ang malaking pintuan at pumasok si Daniel. Ang bawat hakbang niya ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Agad na nagbago ang anyo ni Sofia. Ang kanyang mapang-aping mukha ay biglang napalitan ng isang matamis at mapagmahal na ngiti. Daniel, darling, you're home early. Tinitignan ko lang kung maayos ang pagkakalinis ng bagong katulong natin. Gusto ko kasing maging komportable ka pagdating mo. Tumingin sa akin si Daniel. Sandaling nagtagpo ang aming mga mata. May kung anong lungkot akong nakita sa kanya. Ngunit mabilis din itong nawala nang umiwas siya ng tingin. Maayos na yan, Sofia. Hayaan mo na siya. Luwalhati. Pagkatapos mo riyan, pumunta ka na sa ospital. Binigyan ko ng permit ang driver para ihatid ka. Walang emosyon ang kanyang boses. Tila ba isa lamang akong gamit sa bahay na binibigyan ng instruksyon. Mas masakit pala ang baliwalain ka kaysa sasaktan ka ng harapan. Para sa kanya, ako ay isang obligasyong kailangang tuparin. Isang anino na hindi dapat bigyan ng pansin. Nang makaalis ang dalawa, isang matandang babae ang lumapit sa akin. Si Lola Rosa, ang matagal nang tagapagsilbi sa mansyon.
Marahan niyang hinawakan ang aking balikat at iniabot ang isang maliit na baso ng tubig. Mag-ingat ka, iha. Ang kagandahan at ang sipag ay maaaring maging sumpa sa bahay na ito. Marami na akong nakitang mga babaeng tulad mo na pumasok sa pintuang yan. Ngunit hindi ko na nakitang lumabas pa. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng malamig na hangin sa aking batok. Anong ibig niyang sabihin? Ngunit bago ko pa siya matanong, ay mabilis na siyang lumayo. Tila takot na may makakita sa aming pag-uusap. Bago ang paglubog ng araw, nakarating ako sa ospital. Pumasok ako sa kwarto ni Toby at natagpuan siyang mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing putla ng dati. Dahan-dahan akong lumapit at idinikit ang aking labi sa kanyang noo. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman ko ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Kakayanin ko lahat, anak. Kahit maging tuntungan nila ang likod ko, basta't ikaw ay makatayo sa sarili mong mga paa balang araw. Kinagabihan, habang pabalik ako sa aking maliit na silid sa mansyon, dumaan ako sa tapat ng silid-aklatan ni Daniel. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig ko ang pabulong na boses ni Sofia, isang boses na puno ng lason at masamang balakin. Huwag kang mag-alala, Mami. Konti na lang at mapapaalis na natin ang basurang yan. May inihanda na akong plano para siguraduhin na hindi na siya makakabalik pa sa buhay ni Daniel o sa mundong ito. Kailangan nating linisin ang bawat balakid bago ang kasalan. Tumigil ang tibok ng puso ko. Sino ang tinutukoy niya? Ako ba? Anong kasalanan ang nagawa ko para ganito ang galit niya sa akin? Ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang malaking bitag na dahan-dahang sumasara sa paligid ko. Sa bawat sulok ng marangyang bahay na ito, may mga matang nagmamasid at may mga pusong handang pumatay para sa kapangyarihan. Paano ko mapoprotektahan ang aking anak kung maging ang sarili kong buhay ay nasa panganib na? Nakakasuka ang amoy ng kahirapan sa kwartong ito. Daniel, tignan mo ang gamit ng babaeng iyan. Diyan mo makikita kung gaano siya kadaya. Akala mo ay maamo, pero sa loob-loob niya, unti-unti na pala niyang ninanakawan ang pamilya natin. Ang tinig ni Doña Aurora, ang ina ni Daniel, ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa maliit at masikip kong silid sa likod ng mansyon. Nakatayo ako sa pintuan, bitbit ang isang maliit na plastik na may lamang mainit na sabaw na hiningi ko sa kusina para sana kay Toby. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa bigat ng dala, kundi dahil sa lamig na biglang bumalot sa aking buong pagkatao habang nakikita ko silang lahat sa loob ng aking silid. Ang aking tanging santuwaryo na ngayon ay nilalapastangan ng kanilang mapanghusgang mga mata. Sa gitna ng aking maliit na higaan, nakalatag ang isang kwintas na gawa sa nagniningning na mga diamante. Ang kislap nito ay tila nanunukso, isang bagay na kailanman ay hindi ko magagawang bilhin kahit magtrabaho pa ako ng 100 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kislap na yon ay hindi kagandahan ang dala, kundi isang bitag na handa nang sumakal sa aking leeg. Hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Halos pabulong kong sabi, ang aking lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik. Binitawan ko ang bitbit kong pagkain at ang pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng aking pag-asa. Tumingin ako kay Daniel na nakatayo sa likod ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga mata na dati ay may bahid ng awa, ngayon ay puno na ng puot. Ito ba ang kapalit ng lahat, luwalhat? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay mahaba at malalim, tila galing sa isang madilim na kuweba. Iniligtas ko ang anak mo. Ibinigay ko ang lahat para lang mabuhay siya. At ito ang isusukli mo sa akin? Ang pagnakawan ng alaala ng lola ko? Daniel, hindi. Maniwala ka sa akin. Buong hapon akong nasa kusina at naglilinis ng garden. Paano ko naman makukuha yan sa kwarto ni Doña Aurora?
Lumapit ako sa kanya. Pilit na hinahawakan ang kanyang braso. Ngunit bago ko pa siya madampyan, ay marahas na akong tinulak ni Sofia. "Huwag mong hawakan ang fiancé ko ng marurumi mong kamay," sigaw ni Sofia. Ang kanyang muka ay namumula sa galit na halatang pilit na itinatago ang isang lihim na tagumpay. Kitang-kita na ang ebidensya. Magsisinungaling ka pa? Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Mas mahal pa yan sa buhay mo at ng anak mo. Ang bawat salita ni Sofia ay tila mga saksak sa aking dibdib. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ang pag-agos ng mga luhang hindi ko na mapigilan. Ang aking katawan ay tila nawawalan ng lakas. Ang aking mga tuhod ay unti-unti nang bumibigay. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng aking pinaghirapan, ang aking pagtitiis sa pang-aapi, ang aking pagpapakumbaba para kay Toby, ay tila naglaho na parang bula. Lumapit sa akin si Doña Aurora at tinitigan ako ng buong lupit. "Ang mga tulad mo ay hindi dapat kinakaawaan. Ang kahirapan ay hindi rason para maging kriminal. Daniel, tawagan mo ang mga pulis. Ayaw kong makita ang babaeng ito sa pamamahay ko kahit isang minuto pa." Tumingin ako sa paligid, umaasang may isang taong maniniwala sa akin. Nakita ko si Lola Rosa sa malayo, nakayuko at umiiyak. Ngunit alam kong wala siyang magagawa laban sa kapangyarihan ng mga manansala. Ang buong mansyon ay tila naging isang malaking hukay na handa na akong ibaon ng buhay. Hinarap ko si Daniel, ang huling tao na inaasahan kong makikinig sa akin. "Daniel, parang awa mo na. Alam mong hindi ko magagawa yan. Gawin mo na ang lahat sa akin. Huwag mo lang akong ilayo kay Toby. Kailangan ako ng anak ko." Ngunit sa halip na salita, isang malamig na katahimikan ang ibinigay niya sa akin. Ang kanyang pag-iwas ng tingin ay mas masakit kaysa sa anumang sampal. Doon ko na-realize na sa mundong ito, ang salita ng isang mahirap ay kasing halaga lamang ng alikabok sa ilalim ng kanilang mga sapatos. Anong laban ng isang inang walang kahit na ano sa isang pamilyang may hawak ng lahat? Bakit sa tuwing sinusubukan kong bumangon, laging may kamay na handang tumulak sa akin pabalik sa putikan? Gaano ba kalalim ang kailangang sisirin ng isang tao bago siya tuluyang malunod sa kawalang katarungan? Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ng mga gwardiya sa aking mga braso. Habang kinakaladkad nila ako palabas ng mansyon, ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ni Toby na naghihintay sa akin. Paano na ang anak ko? Paano na ang bukas? Kung ang tanging liwanag na meron ako ay tuluyan na nilang pinatay. "Huwag mong dungisan ang gate namin ng iyong mga palad," luwalhati. "Ang bawat sentimong ibinayad ni Daniel sa ospital ng anak mo ay sapat ng pambayad sa dangal mong ninakaw. Mula ngayon, ituring mo na ang sarili mong patay sa pamilyang ito." Ang boses ni Sofia ay nanggagaling sa itaas ng balkonahe, tila isang reynang nagbababa ng hatol sa isang aliping nasa paanan niya. Kasunod nito ay ang marahas na pagtulak sa akin ng mga gwardya palabas ng dambuhalang pintuang bakal. Ang tunog ng pagkakandado ng gate ay tila ang huling hantungan ng aking pag-asa. Wala akong dalang kahit na ano, kundi ang suot kong manipis na uniforme at ang isang maliit na supot ng gamot ni Toby na mabilis kong nadampot bago ako tuluyang kinaladkad palabas. Narito muli ako sa kalsada, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas ang ulan, mas madilim ang langit, at mas mabigat ang pasan ko. Sa aking mga bisig, nararamdaman ko ang panginginig ni Toby. Ang aking 5 taong gulang na anak, nakapapalinwas pa lamang sa kamatayan, ay muling binabayo ng bagsik ng kalikasan. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumatagos sa aming balat, malamig at walang awa. Tumingin ako sa aking mga kamay na puno ng kalyo mula sa paglalaba at paglilinis ng sahig ng mga manansala. Ang mga daliri ko ay nanginginig, hindi lamang sa ginaw, kundi sa matinding pait na nararamdaman ko.
Nagtrabaho ako ng higit pa sa inaasahan nila. Nilunok ko ang bawat pang-iinsulto. Tiniis ko ang bawat hapdi ng kemikal sa aking balat para lang mabayaran ang utang na loob ko sa kanila. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pagsasakripisyo ko ay itinapon nila sa imburnal na parang isang maduming basahan. Inay, giniginaw po ako. Saan po tayo pupunta? Ang mahinang tinig ni Toby ay halos malunod sa ingay ng malakas na ulan. Ang kanyang maliit na katawan ay tila isang kandilang unti-unting namamatayang ningas. Naramdaman ko ang init ng kanyang noo sa aking leeg. Bumabalik ang lagnat niya. Ang takot na kanina ay nakakulong sa aking dibdib ay biglang sumabog, naghahalo sa bawat patak ng ulan na dumadaloy sa aking mukha. Wala akong pera. Wala akong matitirhan. Ang tinitirhan naming barong-barong sa ilalim ng tulay ay tiyak na nilamon na ng baha. Naglakad ako sa gitna ng madilim na kalsada. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang tubig sa kalsada ay unti-unti nang tumataas. Umaabot na sa aking mga binti. Ngunit patuloy akong humahakbang. Hindi ko pwedeng hayaang dito kami matapos. Konting tiis na lang, anak. Nandito si inay. Hindi kita pababayaan. Pabulong kong sabi, bagamat sa loob-loob ko ay sumisigaw na ako sa kawalang pag-asa. Naramdaman ko ang pagbigat ng bawat hininga ni Toby. Ang kanyang mga kamay na nakayakap sa aking leeg ay unti-unti nang nawawalan ng lakas. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala na nauubusan na kami ng oras. Huminto ako sa ilalim ng isang saradong tindahan, pilit na ipinapasok ang sarili sa maliit na espasyong hindi naaabot ng ulan. Ibinaba ko si Toby at mabilis na hinubad ang aking basa at manipis na jacket para ipunas sa kanyang basang katawan. Ngunit wala ring silbi. Ang buong paligid ay balot ng lamig na nanunuot hanggang buto. Tumingin ako sa langit, sa gitna ng nagngangalit na kidlat at kulog, at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding galit sa Diyos. Bakit sa dami ng tao sa mundo, kami pa ang kailangang dumanas ng ganito? Bakit ang mga taong may puso ay laging nananatiling luhaan, habang ang mga taong may pusong bato ay namumuhay sa karangyaan? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang yon, bakit ako pa ang naiwan sa ulan, yakap ang isang anak na muling kinukuha sa akin ng tadhana? Napatingin ako sa dulo ng kalsada. May isang lumang jeep na huminto. Ang ilaw nito ay tila isang nanunuksong liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit alam kong wala akong pambayad. Alam kong sa mundong ito, walang libreng tulong para sa mga taong tulad ko na itinuring na magnanakaw at basura. Niyakap ko ng mahigpit si Toby. Ang aking mga luha ay tuluyan ng humalo sa ulan. Ang aking katawan ay unti-unti nang bumibigay sa pagod at gutom. Ngunit sa kabila ng lahat, isang boses sa loob ng aking isipan ang bumubulong. Isang boses na puno ng puot at determinasyon. Kung ito ang ibinigay nilang buhay sa akin, babaguhin ko ito. Kahit gapangin ko ang bawat piraso ng bubog sa mundong ito, sisiguraduhin kong sa susunod na magkita kami ni Daniel at Sofia, hindi na ako ang babaeng nakaluhod sa ulan. Sa gitna ng aking panalangin at panunumpa, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Isang malamig at kulubot na kamay. Ngunit may dalang kakaibang init na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Iha, huwag mong hayaang kainin ka ng dilim. Ang ulan ay hindi lang nagdadala ng baha. Nagdadala rin ito ng paglilinis sa mga pusong sugatan. Napaangat ako ng tingin. Isang matandang babae ang nakatayo sa harap ko. May bitbit na lumang payong at isang lampara na bahagyang nagbibigay ng liwanag sa aming kinalalagyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kwento. Mga kwentong tila katulad ng sa akin. Huwag kang matakot, iha. Ang mga kamay na sanay sa hirap ay hindi marunong pumatay ng pag-asa. Halika, pumasok kayo bago pa tuluyang bawiin ng ulan ang huling init ng iyong anak.
Ang boses ng matanda ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa aking nanginginig na katawan. Sa gitna ng madilim na eskinita, sa likod ng mga naglalakihang gusali ng lungsod, nakatayo ang isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at luma, ngunit malinis na yero. Pumasok kami at agad na sumalubong sa akin ang amoy ng tuyong dahon, sariwang luya at kung anong halimuyak na tila nagpapahinahon sa aking naguguluhang isipan. Inilapag ko si Toby sa isang malinis na papag na may saping banig. Ang aking mga mata ay hindi mapigilang lumuha habang pinagmamasdan ko ang matanda. Mabilis siyang kumilos, nagsindi ng maliit na kalan, nagpakulo ng tubig at kumuha ng mga tuyong ugat mula sa isang lumang banga. Ang bawat galaw niya ay may katiyakan, tila ba isa siyang general na naghahanda para sa isang mahalagang labanan? Sino po kayo? Bakit niyo po kami tinutulungan? Halos pabulong kong tanong. Nakatingin ako sa aking mga kamay na hanggang ngayon ay marumi pa rin mula sa putik ng mansyon. Naalala ko ang mukha ni Sofia, ang kanyang pandidiri at ang malamig na pagtalikod ni Daniel. Ang kaibahan ng marangyang mansyon na puno ng puot at ang munting barong-barong na ito na puno ng pagkalinga ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ako si Isabel, isang matandang kinalimutan na ng panahon, ngunit hindi ng karunungan ng lupa. Sagot niya habang dahan-dahang pinapainom si Toby ng isang maitim at mausok na likido. Ang anak mo ay hindi lang may sakit sa katawan, luwalhati. Ang kanyang espiritu ay nanghihina dahil sa bigat ng iyong dinadala. Ang mga bata, sila ang unang nakakaramdam ng lamat sa puso ng kanilang ina. Natigilan ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Paano niya nababasa ang mga sugat na pilit kong itinatago? Lumapit si Nanay Isabel sa akin at hinawakan ang aking mga palad. Ang kanyang balat ay kasing gasgas ng papel na diliha, ngunit ang haplos niya ay may dalang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Ang mga kalyo sa iyong kamay ay hindi dumi, kundi mga medalya ng iyong sakripisyo, sabi niya habang tinititigan ang aking mga mata. Ngunit ang kamay na ito, iha, ay hindi lang para sa paglalaba at paglilinis ng sahig ng ibang tao. May nakikita akong higit pa rito. Ang mga kamay na ito ang magbabago ng tadhana mo kung matututo kang gamitin ang kapaitan ng iyong nakaraan bilang pampalasa sa iyong hinaharap. Isang sandali kung kailan sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong tao muli ako. Hindi isang katulong, hindi isang magnanakaw, kundi isang babaeng may halaga. Sa gabing iyon, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa bubungan, tinuruan ako ni Nanay Isabel ng unang lihim, ang paggawa ng lugaw na may halong mga halamang gamot. Hindi lang ito pagkain, ito ay gamot para sa katawan at kaluluwa. Habang hinihintay naming bumaba ang lagnat ni Toby, napansin ko ang isang lumang litrato sa ibabaw ng kanyang maliit na altar. Isang kupas na larawan ng isang magarang handaan at sa gitna nito ay isang pamilyar na mukha. Isang batang lalaki na may mga matang kasing dilim ng gabi. Si Daniel Manansala. Kumaba ang dibdib ko. Ano ang kinalaman ng isang matandang naninirahan sa dulo ng eskinita sa pinakamayamang pamilya sa lungsod? Bakit tila may lungkot sa mga mata ni Nanay Isabel tuwing titingin siya sa larawang iyon? Ang katahimikan niya ay tila isang malalim na dagat na may itinatagong malalaking alon. Bago sumapit ang madaling araw, nang makasiguro kaming mahimbing na ang tulog ni Toby, iniabot sa akin ni Nanay Isabel ang isang lumang kwaderno na may mga kupas na pahina. Ang mga sulat sa loob ay tila mga tula, ngunit ang bawat salita ay isang instruksyon para sa pagluluto at paggamot. Ito ang iyong sandata, luwalhati. Ang mundong nagtapon sa iyo ay magugutom din sa iyong sining. Gamitin mo ito para bumangon. Bulong niya bago siya tuluyang magpahinga. Binuklat ko ang unang pahina at doon, nabasa ko ang isang pangalang nakasulat sa itaas. Aurora Manansala.
Ang pangalan ng ina ni Daniel. Ang pangalan ng babaeng tumawag sa akin na basura at nagtaboy sa akin sa ulan. Sa dinami-dami ng pinto na isinara sa akin, bakit ang pintong ito ang nagbukas ng isang katotohanang mas madilim pa sa gabi? Ano ang tunay na ugnayan ni Nanay Isabel sa pamilyang sumira sa aking dangal? 10 piso para sa isang mangkok ng pag-asa, pero para sa marami, dura lang ang katumbas ng pagkatao ko. Ang bawat barya na pumapatak sa aking palad ay may amoy ng usok at pawis malayo sa halimuyak ng mga bulaklak sa mansyon ni Daniel. Ngunit ito ang tanging perang hindi nakakapaso sa aking budhi. Narito ako sa gilid ng kalsada. Itinatulak ang isang lumang kariton na ginawa namin ni Nanay Isabel mula sa mga pinagtabasang kahoy. Ang init ng uling sa ilalim ng malaking palayok ay humahalik sa aking balat. Isang hapdi na tila nagpapaalala sa akin na buhay pa ako. Ang lugaw na itinuro sa akin ni Nanay Isabel ay hindi ordinaryo. Ang bawat kutsara ay puno ng mga halamang gamot na nagbibigay ng kakaibang lakas. Ito ang aking sandata. Ito ang aking muling pagsilang. Inay, marami na po tayong suki. Sabi nila, ang sarap daw po ng luto nyo. Nawawala ang pagod nila. Masayang sabi ni Toby, habang maingat niyang inaayos ang mga plastik na kutsara. Ang aking anak, na dati ay halos hindi na humihinga sa gitna ng ulan, ngayon ay puno na ng sigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwing may bibili sa amin. Sa bawat ngiti niya, nararamdaman ko na ang lahat ng paghihirap ko sa kamay ni na Sofia ay may katuturan. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa aming pag-unlad. Isang hapon, habang abala ako sa pagpapakulo ng lugaw, 3 lalaki ang lumapit sa aking kariton. Ang kanilang mga mukha ay puno ng yabang, mga tambay na sanay manghingi ng lagay sa mga maliliit na negosyante. Hoy, aling lugaw, mukhang malakas ang kita natin ngayon, ah? Hindi ba itinuro sa iyo dito na kailangang magbigay ng proteksyon para hindi tumirik ang gulong ng kariton mo? Sabi ng pinuno nila. Sabay sipa sa gulong ng aking munting tindahan, naramdaman ko ang panginginig ng aking palayok, ang tunog ng kumukulong sabaw na tila nagbababala. Dati, malamang ay nanginginig na ako sa takot. Noong nasa mansyon pa ako, sapat na ang isang masamang tingin ni Sofia para mapayuko ako. Ngunit ang babaeng iyon ay wala na. Ang luwalhati na lumuha sa gitna ng baha ay matagal nang nilamon ng putik. Dahan-dahan kong ibinaba ang sandok at tumingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Ang proteksyong kailangan ko ay nanggagaling sa aking pagsisikap, hindi sa mga taong tulad ninyo na marunong lang manguha ng hindi sa inyo. Umalis kayo rito kung ayaw ninyong ang mainit na sabaw na ito ang maging huling hapunan ninyo. Nagulat ang mga lalaki. Hindi nila inaasahan ang ganitong tapang mula sa isang babaeng tila walang kalaban-laban. Sa huli, umalis silang nagbubulungan. Ngunit alam kong babalik sila. Hindi bale. Handa na ako. Ang bawat banta ay tila panggatong lamang sa apoy na naglalaga sa aking dibdib. Kinagabihan, habang binibilang namin ni Nanay Isabel ang aming kinita, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, napansin ko ang isang itim na sasakyan na dumaan sa aming eskinita. Isang makintab na sasakyan na pamilyar sa aking paningin. Ang tunog ng makina nito ay tila isang multo mula sa nakaraan. Huminto ito sa dulo ng kalsada, tila may tinitignan, bago mabilis na humarurot palayo. Kumaba ang aking dibdib. Maaari bang hinahanap ako ni Daniel? O baka naman si Sofia na hindi mapakali hanggat hindi ako tuluyang nakabaon sa lupa. Huwag mong hayaang guluhin ng hangin ang iyong paningin, luwalhati. Bulong ni Nanay Isabel habang hinahalo ang mga tuyong dahon sa banga. Ang mga taong tumalikod sa iyo ay babalik din, hindi dahil sa mahal ka nila, kundi dahil kailangan nila ang liwanag na ninakaw nila sa iyo. Binuklat ko muli ang lumang kwaderno ni Nanay Isabel. Sa huling bahagi nito,
May nakita akong isang piraso ng papel na may marka ng isang malaking korporasyon, ang Manansalag Group. Isang kontrata ito na nagsasabing ang lahat ng formula ng mga gamot ni Nanay Isabel ay kinuha nang walang pahintulot kapalit ng isang barya. Ito na ba ang dahilan kung bakit nasa dulo ng eskinita ang isang reyna ng karunungan? Dahil ninakawan siya ng pamilya ni Daniel. Sa bawat hakbang ko paitaas, tila mas lumalalim ang misteryong nakapalibot sa mga taong sumira sa akin. Hindi lang pala dangal ko ang kinuha nila, kundi maging ang buhay at pawis ng ibang tao. Hindi na ako ipagbibili muli. Hindi na ako papayag na ang aking sining ay maging pag-aari ng mga taong ang tanging alam ay kumuha. Ngunit habang tinitignan ko ang aking mga kamay na puno ng paltos, isang tanong ang hindi mawala sa aking isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang inang, walang kahit na ano, laban sa isang imperyong handang pumatay para sa kanilang lihim? Ang bawat pilat sa aking mga palad ay hindi na mga sugat na nagdurugo, kundi mga ukit ng isang kwentong binuo ko sa gitna ng apoy. 5 taon na ang lumipas at ang amoy ng lansa ng putik at asido ng panlinis sa mansyon ay napalitan na ng halimuyak ng mga sariwang halamang gamot at mamahaling pabango. Ngunit sa likod ng telang sutla na suot ko ngayon, ramdam ko pa rin ang bawat hapdi ng kahapon. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang salamin sa aking opisina sa itaas na palapag ng Dangal Tower. Ang aking refleksyon ay hindi na ang babaeng dugyot na nakaluhod sa ulan. Suot ko ang isang kulay asul na suit na hapit sa aking katawan. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. At ang aking mga mata ay may kislap na hindi na nanggagaling sa luha, kundi sa tagumpay. Ako na ngayon si Madam Lolhati, ang nag-iisang may-ari ng pinakamalaking korporasyon ng natural na medisina at restaurant sa bansa. Hinawakan ko ang aking kanang kamay. Doon, sa pagitan ng aking mga daliri, ay may isang maliit na peklat. Isang alaala ng gabing pilit kong kinuskos ang marmol sa bahay ng mga manansala hanggang sa magsugat ang aking balat. Ngayon, ang peklat na yon ay natatakpan na ng isang sing-sing na may malaking hiyas ng esmeralda. Ang pagkilala na ang bawat sakit ay naging puhunan ko para sa rurok na kinalalagyan ko ngayon. Madam, handa na po ang sasakyan. Ang inyong anak na si Toby ay naghihintay na rin sa lobby. Mayroon siyang parangal na tatanggapin sa kanyang paaralan ngayong hapon. Magalang na sabi ni Clarice, ang aking matapat na sekretarya. Ngumiti ako. Si Toby. Ang aking dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa gitna ng dilim. Ang batang dati ay halos mawalan na ng hininga sa aking mga bisig. Ngayon ay isa na sa pinakamatalinong estudyante sa isang prestihiyosong paaralan. Wala na ang kanyang ubo, wala na ang kanyang panginginig sa ginaw. Ang tanging bakas ng nakaraan ay ang kanyang kabutihang loob na hindi kailanman nabahiran ng aming dinanas na hirap. Salamat, Clarice. Pakisabi sa kanya na susunod na ako. Sagot ko habang dahan-dahang isinusuot ang aking salamin. Bago ako lumabas, muli kong tinignan ang isang folder sa ibabaw ng aking mesa. Ito ang ulat tungkol sa Manansalag Group. Sa loob ng 5 taon, tila nagpalit kami ng tadhana. Ang kumpanyang dati ay tinitingala bilang isang higante ay unti-unti nang kinakain ng mga utang at maling pamamahala. Nabalitaan kong si Sofia na ang humahawak ng malaking bahagi ng operasyon at ang kanyang labis na luho at kawalan ng malasakit sa mga empleyado ang naging mitya ng kanilang pagbagsak. At si Daniel, nabalitaan kong naging biktima siya ng sarili niyang pagtitiwala. Ang lalaking dati ay tila Diyos sa aking paningin, ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Pilit na isinasalba ang isang lumulubog na barko habang niloloko ng babaeng pinili niyang pakasalan. Naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking dibdib, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa panghihinayang. Panghihinayang sa isang lalaking may mabuting puso, ngunit naging bulag sa katotohanan. Ngunit mabilis ko ring iwinaksi ang kaisipang iyon.
Ang luwalhati na nanalangin para sa kanyang pansin ay matagal nang nailibing kasama ng mga lumang gamit sa mansyon. Habang pababa ako sa elevator, ang bawat paghakbang ng aking sapatos ay lumilikha ng isang ritmong puno ng awtoridad sa makinis na sahig. Naalala ko ang payo ni Nanay Isabel bago siya tuluyang magpahinga. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kakayahang tumingin ng diretso sa mata ng mga taong ninais kang wasakin. Isang tawag ang pumasok sa aking telepono. Mula ito sa aking head of finance. Madam, mayroon kumpanyang nagpadala ng formal na liham. Humihingi sila ng emergency meeting para sa isang merger or investment. Sinasabi nilang handa silang ibigay ang kalahati ng kanilang shares kapalit ng ating kapital. Anong kumpanya ito? Tanong ko habang papasok sa aking sasakyan. Ang Manansala Group, Madam. Personal na humihiling ng pakikipagtagpo ang kanilang CEO na si Daniel Manansala. Tumigil ang aking mundo sa loob ng isang segundo. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naging kasing lamig ng gabi sa ilalim ng tulay. Ang pangalang dati ay nagpapayak sa akin. Ngayon ay nagbibigay ng isang mapait na ngiti sa aking mga labi. Ang tadhana nga naman, ang taong nagtaboy sa akin dahil ako ay madumi. Ngayon ay lumalapit para humingi ng tulong sa babaeng tinawag niyang basura. Sa susunod nating pagkikita, Daniel, sisiguraduhin kong malinis na ang aking mga kamay. Pero hindi ko maipapangakong hindi mo mararamdaman ang lamig ng aking puso. Ang upuang ito ay hindi gawa sa ginto, Daniel. Ngunit ang bawat hibla ng tela nito ay hinabi mula sa mga luhang hinayaan mong pumatak sa gitna ng baha. Akala mo ba, ang mundo ay mananatiling umiikot sa iyong mga palad habang ang mga tulad ko ay nananatiling nakabaon sa putik? Nagkakamali ka. Nakatayo ako sa tapat ng malawak na bintana ng aking opisina. Nakatanaw sa mga naglalakihang gusali ng Makati. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ng dalawang tao. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino sila. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Daniel at ang matinis na tunog ng sapatos ni Sofia sa aking sahig ay sapat na para magpabilis ng tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang kanilang pagbagsak. Good morning, Madam Luwalhati. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa amin. Narinig ko ang boses ni Daniel. Puno ito ng pagod, isang boses na tila dumaan sa libo-libong gabi ng pag-aalinlangan. Wala na ang dating awtoridad na tila batas sa aking pandinig. Dahan-dahan akong humarap. Ang aking mukha ay nanatiling blangko. Isang pader ng yelo na walang sino mang makakatagos. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Daniel. Ang folder na hawak niya ay bahagyang nayanig sa kanyang mga kamay. Sa tabi niya, si Sofia ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang mapulang labi ay nanginig, at ang kanyang mukha na puno ng kolorete ay biglang nawalan ng kulay. Luwalhati? Pabulong na sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na naghahanap ng matataguan. Ikaw ang may-ari ng dangal? Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Ako si Madam Luwalhati ngayon, Mr. Manansala. Ang babaeng madumi na itinapon ninyo sa ulan ay matagal nang nilunod ng tadhana. Ang kaharap nyo ngayon ay ang babaeng hawak ang huling hininga ng inyong kumpanya. Hindi ito maaari. Isang malaking pagkakamali ito. Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng dating yabang kahit na bakas ang takot. Daniel, baka nagpanggap lang siya. Paano ang isang katulong na magnanakaw ay magiging ganito kayaman? Siguradong may ginawa siyang masama para makuha ang lahat ng ito. Lumapit ako sa aking mesa at dahan-dahang hinawakan ang aking baso ng tubig. Ang bawat galaw ko ay kalkulado. Bawat hininga ay puno ng bigat. Magnanakaw? Nakakatawang marinig yan mula sa babaeng nagnakaw ng dangal ng isang ina
para lamang sa sarili niyang ambisyon. Sofia, tignan mo ang paligid mo. Ang bawat gamit dito, ang bawat tao sa gusaling ito ay sumusunod sa aking utos. Habang ikaw ay nagsusumamo sa paanan ko para sa isang pirasong pirma. Luwalhati. Makinig ka. Lumapit si Daniel. May bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi ko alam. Kung alam ko lang na ikaw ang gumawa ng lahat ng ito, sana ay mas maaga kitang hinanap. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Hinahanap? Tumawa ako ng mahina. Isang tunog na mas matalas kaysa sa anumang sampal. Hinahanap niyo ba ako nung mamatay ang anak ko sana sa gutom at ginaw? Hinahanap niyo ba ako noong tawagin niyo akong basura sa harap ng lahat? Huwag kang magsalita ng patawad, Daniel. Ang salitang iyon ay para sa mga taong marunong tumingin sa katotohanan, hindi sa mga taong bulag sa sarili nilang kayabangan. Ibinagsak ko ang folder ng kanilang kumpanya sa gitna ng mesa. Ang tunog nito ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Narito kayo para sa investment, hindi ba? Ang Manansala Group ay malulubog sa loob ng 3 buwan kung hindi ko kayo tutulungan. Maaari kong iligtas ang kumpanya nyo. Maaari kong ibalik ang dangal ng pangalan nyo sa merkado. Nakita ko ang pag-asa sa mga mata ni Daniel, ngunit mabilis ko itong pinatay. Pero meron akong isang kondisyong hindi mababali. Sabi ko habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Sofia. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang balikat. Anong kondisyon iyon? Tanong ni Daniel. Gusto kong tanggalin mo si Sofia sa board ng kumpanya. Gusto kong bawiin mo ang lahat ng shares niya, ang lahat ng posisyon niya, at palayasin mo siya sa mansyon na parang isang basurang walang silbi. Gusto kong maramdaman niya kung paano ang mawalan ng lahat, Daniel. Gaya ng ginawa niyo sa akin 5 taon na ang lumipas. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang lubid na unti-unting sumasakal sa kanila. Tumingin si Daniel kay Sofia, pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Ang kanyang pag-aalinlangan ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Daniel, huwag kang makikinig sa kanya. Baliwang babaeng ito. Pagmamakaawa ni Sofia, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa braso ni Daniel. Ngunit hindi tumingin si Daniel sa kanya. Luwalhati, seryoso ka ba sa hiling mo? Ang desisyon ay nasa iyo, Mr. Manansala. Sagot ko, habang dahan-dahang umuupo sa aking upuan. Ang kumpanya mo o ang babaeng sumira sa buhay ko? Mayroon kang 24 na oras para magpasya. Pagkatapos niyan, ituturing ko ang kumpanya nyo na kasing halaga na lamang ng alikabok sa ilalim ng aking sapatos. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa isang simpleng paghingi ng paumanhin, Daniel. At hindi lahat ng kasalanan ay mababayaran ng luha, lalo na kung ang bawat patak nito ay kasing peke ng alahas na itinanim nyo sa aking silid 5 taon na ang nakalilipas. Nakatayo ako sa likod ng aking dambuhalang mesa habang pinagmamasdan ang pagguho ng mundo ni Sofia. Wala pang 24 na oras, ngunit narito na muli sila sa aking harapan. Ang mansyon ng mga Manansala ay tila isang malaking kulungan na ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng katotohanan. Hawak ko ang isang maliit na itim na USB drive. Isang maliit na bagay na may sapat na bigat para ibaon si Sofia sa kailaliman ng kahihiyan. Luwalhati, please. Baka pwedeng pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag mo namang gawin ito sa amin. Pagmamakaawa ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Pag-usapan ng maayos. Gaya ba ng pag-uusap niyo noong kinaladkad niyo ako sa ulan? Hinarap ko si Sofia na ngayon ay nakakuyom ang mga palad. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason. Sofia, akala mo ba ay wala akong iniwan sa mansyong yon? Akala mo ba ay lahat ng tao roon ay nabulag mo sa iyong pera? Dahan-dahan kong pinindot ang play.
sa aking laptop na nakaharap sa kanila. Ang screen ay nagpakita ng isang malabo, ngunit malinaw na video mula sa isang hidden camera sa loob ng kwarto ni Doña Aurora. Nakita namin ang isang babaeng maingat na pumasok, si Sofia. Kitang-kita ang bawat galaw niya habang inilalagay ang kwintas sa ilalim ng aking unan. Ang kanyang mapanuyang ngiti habang sinisiguradong mahuhulog ako sa kanyang patibong. Ang bawat segundong tumatakbo sa video ay tila isang kumpas ng orasan na naghahatid kay Sofia sa kanyang katapusan. Narinig ang boses ni Lola Rosa sa background ng video. Ang matandang katulong na lihim na kumuha ng ebidensya para sa akin bago siya pumanaw. Ito ay isang kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan, Daniel. Huwag kang maniniwala sa kanya. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay tila isang ibon na naipit sa patibong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumingin sa kanya si Daniel. Sofia, paano mo nagawa ito? Ang tanong ni Daniel ay punong-puno ng pait. Pinaniwala mo ako. Pinaniwala mo ang nanay ko na magnanakaw, ang babaeng tanging naglingkod sa atin ng tapat. Dahil sa'yo, naging demonyo ako sa paningin ng anak ko. Marahang lumapit si Daniel kay Sofia, ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng galit at panghihinayang. Lahat ng shares mo, lahat ng ari-arian na nakapangalan sa'yo sa ilalim ng kumpanya, kukunin ko lahat at ang kasalan. Kalimutan mo na. Hindi ako magpapakasal sa isang babaeng ang puso ay kasing itim ng uling. Daniel, hindi. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Buntis ako, Daniel, ang anak natin. Muling humagulgol si Sofia, isang huling subok ng kanyang manipulasyon. Ngunit muli akong tumawa, isang tawang puno ng pangungutya. Buntis? Sofia, hanggang kailan mo gagamitin ang mga kasinungalingang yan? Hawak ko rin ang iyong medical records mula sa ospital na pag-aari ko na ngayon. Hindi ka buntis. Ang tanging daladala mo sa sinapupunan mo ay ang kapalaluan mo. Ang katahimikan sa loob ng aking opisina ay tila isang mabigat na kumot. Napaupo si Sofia sa sahig. Ang kanyang mamahaling damit ay nakasayad sa aking malinis na alpombra. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Wala na ang reyna. Wala na ang makapangyarihang Sofia. Ang tanging natitira ay isang babaeng hubad sa katotohanan. Tapos na ang laro, Sofia. Lumayas ka sa gusaling ito bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya ko, gaya ng ginawa niyo sa akin. Malamig kong utos. Habang hinihila palabas ng mga gwardya si Sofia na naglulupasay sa sahig, humarap sa akin si Daniel. Lumuhod siya sa aking harapan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Lualhati, patawad. Handa akong gawin ang lahat para mabawi ang bawat segundong kinuha ko sa inyo ni Toby. Hayaan mo akong bumawi. Tumingin ako sa kanya at sa isang sandali, naalala ko ang lalaking hinangaan ko noon. Pero ang hapdi ng nakaraan ay mas matimbang kaysa sa pagsisisi niya ngayon. Daniel, ang pagpapatawad ay hindi parang isang kontrata na nilalagdaan para lang maisalba ang kumpanya mo. Ang pagpapatawad ay pinaghihirapan. Bago pa siya makasagot, ang malakas na tunog ng aking telepono sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa aming pag-uusap. Mabilis ko itong sinagot nang makita kong mula ito sa paaralan ni Toby. Madam Lualhati, si Clarice po ito. May masamang balita po. Si Toby, bigla po siyang nawala sa loob ng eskwelahan. Sabi ng mga saksi, may isang babaeng kamukha ni Sofia ang pilit na nagsama sa kanya sa isang itim na van. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng daloy ng dugo sa aking mga ugat. Ang aking mundo na binuo ko ng 5 taon ay tila gumuho sa loob ng isang segundo. Ang takot na kailanman ay hindi ko naramdaman sa harap ng pera at kapangyarihan ay biglang sumakal sa aking leeg. Daniel, ang anak ko. Halos walang boses kong sabi habang unti-unting nabibitawan ang aking telepono.
Isang maling galaw mo, luwalhati, at hinding-hindi mo na muling makikita ang iyong anak. Gusto mong bawiin ang lahat sa akin, hindi ba? Gusto mong makitang wala akong kahit na ano? Ngayon, tignan natin kung gaano kabilis maglaho ang mundong binuo mo sa isang iglap lang. Ang boses ni Sofia sa kabilang linya ay tila isang kaskas ng kinakalawang na yero, puno ng desperasyon, lason, at baliw na paghihiganti. Nakatayo ako sa gitna ng aking marangyang opisina. Ang bawat mamahaling gamit sa paligid ko ay tila nawalan ng kulay at halaga. Ang singsing na esmeralda sa aking daliri ay tila naging isang mabigat na tanikala. Anong silbi ng lahat ng tagumpay na ito? Anong silbi ng bilyon-bilyong piso kung ang kaisa-isang hininga na nagbibigay ng buhay sa akin ay nasa panganib? Sofia, pakiusap. Huwag ang anak ko. Kunin mo na ang lahat. Bawiin mo na ang dangal. Ibibigay ko ang lahat ng shares ko. Huwag mo lang saktan si Toby. Halos lumuhod ako sa harap ng aking lamesa. Ang aking tinig ay basag at puno ng pait. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang martilyo na bumubugbog sa aking dibdib. Naramdaman ko ang mabilis na paglapit ni Daniel sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng abo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Kinuha niya ang telepono mula sa aking nanginginig na kamay. Sofia, itigil mo na ito. Alam ko kung nasaan ka. Huwag mong madamay ang bata sa kasalanan nating dalawa. Parang awa mo na, wag si Toby. Mabilis kaming bumaba sa lobby ng gusali. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Sumakay kami sa sasakyan ni Daniel at sa bawat kanto na nilalampasan namin, ang katahimikan sa loob ay tila isang sumasakal na usok. Walang tunog ng busina, walang ingay ng makina, ang makakapawi sa lakas ng pintig ng aking kaba. Narating namin ang isang lumang bodega sa labas ng lungsod, isang lugar na pag-aari ng mga manansala na matagal nang kinalimutan ng panahon. Doon, sa gitna ng alikabok at dilim, nakita ko si Sofia. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling damit ay puno ng dumi, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hawak niya si Toby, na ang mga mata ay puno ng luha at takot. Ang bawat hikbi ng aking anak ay tila isang patalim na sumasaksak sa aking kaluluwa. Huwag kayong lalapit! Daniel, akala ko ba ay mahal mo ako? Akala ko ba ay ako ang reyna ng buhay mo? Pero, itinapon mo ako para sa katulong na ito. Sigaw ni Sofia habang hawak ang isang matulis na piraso ng bubog malapit sa braso ni Toby. Sofia, pakawalan mo siya. Ako ang saktan mo. Huwag ang anak ko. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit. Ang aking mga kamay ay nakataas bilang tanda ng pagsuko. Sa bawat segundo, ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod, ngunit pinilit kong manatiling matatag para kay Toby. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin, Sofia. Ang tinig ni Daniel ay malalim at puno ng pinalidad. Ang tanging sumira sa buhay mo ay ang sarili mong kasamaan. Tapos na ang lahat. Sa isang iglap, bago pa man makakilos si Sofia, ang mga awtoridad na lihim na sumunod sa amin ay mabilis na pumasok sa loob. Ang ingay ng mga hakbang sa semento at ang liwanag ng mga ilaw ay bumulaga sa kadiliman ng bodega. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nakuha ni Daniel si Toby mula sa mga bisig ni Sofia. Naramdaman ko ang mabilis na pagtakbo ng aking mga paa patungo sa aking anak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumapit sa aking leeg gaya ng ginawa niya noong gabing nasa gitna kami ng baha. Ang init ng kanyang katawan ay tila muling bumuo sa aking nawasak na puso. Nandito na si Inay, Toby. Ligtas ka na. Hindi ka na muling masasaktan. Pinanood ko kung paano pinalibutan ng mga pulis si Sofia. Siya ay naglulupasay sa lupa. Sumisigaw ng mga salitang
Wala ng kabuluhan, pilit na kumakapit sa kanyang na walang karangyaan. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng isang reyna. Siya ay naging isang anino ng lahat ng kasamaang itinanim niya. Ito ang kanyang huling hantungan, isang madilim na sulok ng katotohanan. Humarap sa akin si Daniel, ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Luwalhati. Salamat sa Diyos at ligtas si Toby. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi, ngunit sisiguraduhin kong pagbabayaran ni Sofia ang lahat sa ilalim ng batas. Tumingin ako sa kanya, yakap-yakap pa rin ang aking anak. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa aking dibdib, ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Ngunit sa likod ng kapayapaang yon, may isang katanungang nananatiling nakabitin sa hangin. Sa bawat sugat na iniwan ng pamilyang ito, sapat na ba ang pagkakaligtas sa aking anak para burahin ang lahat ng pait? Kaya ko bang tanggapin ang kamay na minsang nagtaboy sa akin sa ulan, ngayong ang langit ay dahan-dahan ng kumakalma? Ang utang na loob ay hindi isang kadenang gawa sa bakal na kailangan mong kaladkarin habang buhay. Minsan, ito ay isang manipis na sinulid na kailangan mo mismong putulin upang tuluyan kang makapaglakad ng malaya. Nakaupo ako sa tapat ng mahabang mesa sa loob ng aking boardroom. Sa aking harapan ay nakalatag ang makapal na kontrata na magdudugtong sa Dangal Corporation at sa naghihingalong Manansala Group. Narinig ko ang marahang paglapat ng aking pluma sa papel. Ang bawat guhit ng tinta ay tila nagbubura sa mga luhang namuo noong gabing pinalayas ako sa kanilang mansyon. Umangat ang aking paningin at nagtama ang aming mga mata ni Daniel. Nakaupo siya sa kabilang dulo ng mesa, tahimik at punong-puno ng pag-aalinlangan. Pinirmahan ko na, Daniel, buhay na muli ang kumpanya ninyo. Sapat na ang pondong inilaan ko para mabayaran ang lahat ng utang na iniwan ni Sofia at sapat na rin para makapagsimula kayong muli. Mahinahon kong sabi habang inuusog ang dokumento palapit sa kanya. Ngunit malinaw sa kontratang iyan na hiwalay ang pamamalakad ng dangal. Walang sino man mula sa pamilya ninyo ang maaaring makialam sa mga desisyon ko. Kinuha ni Daniel ang papel. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tila may hawak ng mundo ko, ngayon ay nanginginig sa pasasalamat at labis na hiya. Luwalhati. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ito. Matapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo, heto ka. Iniligtas mo pa rin ang pangalan ng pamilya ko. Huwag kang magkakamali, Daniel. Hindi ko iniligtas ang pamilya mo. Sagot ko. Ang aking tinig ay malamig, ngunit walang bahid ng galit. Iniligtas ko ang mga inosenteng empleyado ninyo na mawawalan ng trabaho dahil sa kasakiman ng iba. At higit sa lahat, binayaran ko lang ang buhay na ibinigay mo sa anak ko 5 taon na ang nakalipas. Sa pagpirma ko sa papel na yan, tapos na tayo. Bayad na ang utang na loob ko sa'yo. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Tila may isang salita siyang gustong sabihin. Isang pag-asang pilit niyang binubuhay sa kanyang dibdib. Wala na ba talagang pag-asa, Lou? Hindi na ba natin pwedeng ibalik ang dati? Handa akong iwan ang lahat para lang patunayan sa'yo na nagbago na ako. Handa akong magsimula ulit, kasama kayo ni Toby. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang lalaking totoong nagsisisi. Ngunit ang puso kong minsan nang nadurog sa kanyang paanan ay matagal nang naging bato pagdating sa kanya. Daniel, ang babaeng umaasa sa pag-ibig mo ay namatay na sa gitna ng baha noong gabing iyon. Ang kaharap mo ngayon ay isang inang natutong tumayo mag-isa. Hindi ko na kailangan ng tagapagligtas at hindi na rin ako magpapasagip sa taong minsang hinayaan akong malunod. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nag-uunahan sa pagluha, ngunit pinilit niyang ngumiti. Isang ngiti ng pagtanggap. Tumayo siya, inayos ang kanyang suit, at naglakad palabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya papalayo ay tila pag-alis ng isang napakabigat na bato sa aking dibdib. Wala ng utang,
Wala nang tanikala. Malaya na ako. Lumipas ang ilang araw. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay nagdala ng bagong simula. Nakatayo ako sa harap ng isang bagong tayong gusali. Ang pader nito ay pinturahan ng kulay puti at puno ng mga makukulay na guhit ng mga bata. Ito ang bahay silungan ni Toby, isang libreng sentrong medikal para sa mga batang walang kakayahang magpagamot at isang ligtas na kanlungan para sa mga inang nag-iisa. Naramdaman ko ang mainit na paghawak sa aking braso. Si Nanay Isabel, nakasuot ng isang magandang bestida na binili ko para sa kanya. Ang kanyang kulubot na mukha ay puno ng saya. Iniuwi ko siya sa aking bahay upang alagaan bilang pagtanaw ng utang na loob sa taong unang naniwala sa aking mga kamay. Sino ang mag-aakala na ang babaeng pulubing kumatok sa aking pinto ay siya palang magbubukas ng libu-libong pinto para sa iba. Bulong ni Nanay Isabel habang pinagmamasdan namin ang mga inang pumapasok sa klinika. May mga ngiti sa kanilang labi. Dahil tinuruan niyo po akong maging sandata ang aking mga sugat, Nanay, sagot ko habang inihahilig ang aking ulo sa kanyang balikat. Kinagabihan, nang tulog na ang lahat, pumasok ako sa aking silid. Binuksan ko ang isang maliit na kahon na nakatago sa pinakailalim ng aking kabinet. Sa loob nito ay isang lumang 20 pesos. Tuyot na ito. Ang kulay ay kupas at may mga natitira pang mantsa ng tuyong putik. Ito ang perang itinapon ni Sofia sa mukha ko. Ito ang perang hinawakan ko ng mahigpit habang nanunumpa akong babangon ako. Kumuha ako ng posporo. Dahan-dahan kong kiniskis ang palito hanggang sa sumiklab ang apoy. Inilapit ko ito sa gilid ng lumang pera. Pinagmasdan ko kung paano lamunin ng apoy ang maruming papel, kung paano itong naging abo na unti-unting lumipad sa hangin mula sa aking balkonahe. Ang amoy ng nasusunog na nakaraan ay tila naging insenso ng aking kalayaan. Hindi ko na kailangan ng galit para patuloy na lumaban. Sapat na ang pagmamahal ko sa sarili ko at sa anak ko. Kinabukasan, isang sulat ang dumating sa aking opisina. Mula ito kay Daniel, nakasaad doon na ipinaubaya na niya ang pamamalakad ng kumpanya sa board of directors at sa aking mga pinagkakatiwalaang tao. Siya ay aalis ng bansa, pupunta sa isang malayong probinsya sa ibang dako ng mundo upang hanapin ang sariling kapayapaan at pagkataong nawala sa kanya ng mahabang panahon. Wala siyang sinabing petsa kung kailan siya babalik o kung babalik pa ba siya. Huminga ako ng malalim. Sana ay mahanap mo ang iyong sarili, Daniel. Dahil ako, matagal ko nang nahanap ang akin. Naglalakad ako patungo sa hardin ng aming bahay nang salubungin ako ni Toby. Tumakbo siya at yumakap sa aking baywang. Ang kanyang amoy ay amoy ng baby powder at sariwang araw, malayo sa amoy ng lagnat at ulan. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga matang kasing liwanag ng mga bituin ay puno ng inosenteng pagtataka. Inay, malambing niyang tawag. Ang kanyang boses ay tila musika sa aking pandinig. Wala na po tayong utang, di ba? Wala na pong magpapaalis sa atin sa bahay na ito. Hinaplos ko ang kanyang buhok at lumuhod ako upang maging kasing pantay ng kanyang mukha. Wala na, anak, at hinding-hindi na tayo alis dito. Ngumiti siya ng pagkalaki-laki, ngunit may sumunod na tanong na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Kung gayon po, inay, masaya na ba tayo? Ang kaligayahan pala ay hindi isang lugar na pinupuntahan, kundi isang desisyong ginagawa sa bawat paggising. Ang sagot ko sa inosenteng tanong ni Toby noong nakaraang gabi ay hindi nangailangan ng mahahabang salita. Niyakap ko lamang siya nang mahigpit at hinayaan ng kapayapaan sa aking dibdib ang magsilbing kasagutan. Oo, masaya na kami. Higit pa sa saya, kami ay buo na. Isang linggo bago ang tuluyang pag-alis ni Daniel patungo sa kabilang panig ng mundo, hiniling niya ang isang huling pag-uusap. Pinili niya ang isang tahimik na dalampasigan sa labas ng Maynila.
Isang lugar kung saan ang asul na dagat ay walang hanggan at ang hangin ay hindi nagdadala ng amoy ng usok at pait ng syudad. Pagbaba ko sa aking sasakyan, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Isang napakalaking kaibahan sa malamig at malupit na ulan na bumugbog sa aking pagkatao. 5 taon na ang nakalilipas. Naglakad ako sa pinong buhangin. Sa di kalayuan, nakita ko si Daniel. Wala na ang mamahaling suit na tila baluti ng kanyang kayabangan. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting polo at pantalon. Ang kanyang buhok ay ginugulo ng hangin. Nang lumingon siya at makita ako, may isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat at pinaunlakan mo ang huling pakiusap ko, luwalhati. Akala ko ay hindi ka na darating. Bungad niya, ang kanyang tinig ay kasing hinahon ng dagat sa aming harapan. Tumigil ako nang may sapat na distansya sa pagitan namin. Utang ko rin sa sarili ko ang tuluyang isara ang kabanatang ito nang walang naiiwang katanungan, Daniel. Para pag-alis mo, pareho na tayong walang bit-bit na bigat. Tumingin siya sa malawak na karagatan. Tila kinukuha ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya. Sa loob ng maraming taon, inisip ko na ako ang tagapagligtas mo. Noong gabing bayaran ko ang ospital ni Toby, akala ko ay ginagawa ko ang pinakadakilang kabutihan. Nabulag ako sa sarili kong kapangyarihan at sa mga kasinungalingan ng mga taong nakapaligid sa akin. Humarap siyang muli sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang masakit na realisasyon. Pero noong makita kita sa opisina mo, hawak ang buong mundo ng mag-isa. Doon ko naintindihan, hindi mo kailanman kinailangan ang tulong ko, luwalhati. Ako ang nangailangan sa'yo. Kailangan ko ang liwanag mo, ang katapatan mo, ang tapang mo. At pinakawalan ko pa yon dahil sa sarili kong kahinaan. Pinakinggan ko ang bawat salita niya nang walang halong galit o panguuyam. Ang luwalhati na uhaw sa kanyang atensyon at hustisya ay matagal nang naghilom. Tumingala ako at sinalubong ang mainit na dampi ng araw sa aking muka. Totoong sinira mo ako, Daniel. Ang pagtalikod mo sa akin noong gabing iyon, ang pinakamasakit na sugat na natamo ko. Panimula ko, ang aking boses ay buo at puno ng kapanatagan. Ngunit dahil doon, natutunan kong maging sarili kong tagapagligtas. Kung hindi mo ako itinaboy, marahil hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin ako sa inyong marmol, naghihintay ng limos ng pagmamahal. Kaya sa halip na isumpa ka, pinapatawad na kita. Pinapatawad kita hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil hindi ko nahahayaang kontrolin pa ng sakit na yon ang bukas ko. Isang patak ng luha ang kumawala sa mga mata ni Daniel. Tumango siya ng dahan-dahan, tinatanggap ang aking hatol hindi bilang isang parusa, kundi bilang isang kalayaan para sa aming dalawa. Hindi na siya humingi ng isa pang pagkakataon dahil alam niyang ang puwang niya sa aking buhay ay tuluyan ng nagsara. Tinalikuran ko siya at humarap sa dagat. Ito ang aking sandali. Ang hangin ay umiihip ng malakas. Tinatangay ang aking buhok patungo sa likuran. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang kalawakan ng mundo. Ang bawat himaymay ng aking kalamnan ay tila nakawala sa isang matagal at madilim na pagkakakulong. Ako ay isang inang lumuha, nadapa, nagdugo, ngunit bumangon ng may koronang gawa sa sariling pawis at dangal. Ang aking mga mata, nang muli kong idilat, ay kumikislap sa liwanag ng isang babaeng ginawa ng sariling tadhana ang kanyang hinaharap. Nang maglakad ako pabalik sa aking sasakyan, hindi na ako lumingon pa. Ang nakaraan ay mananatili na lamang sa dalampasigang yon, inaanod ng mga alon patungo sa limot. Pabalik na kami sa Maynila. Ang makina ng aking sasakyan ay tahimik na umuugong habang tinatahak namin ang mahabang highway pabalik sa lungsod. Ang langit ay unti-unting nagiging makulimlim, nagbabadyang magbuhos ng panibagong ulan sa mga abalang kalsada.
Tahimik akong nakasandal sa malambot na upuan nang biglang bumagal ang takbo ng aming sinasakyan. Bakit tayo huminto, Kuya Ramil? Tanong ko sa aking driver. Madam, may nagkakagulo po sa unahan. May isang babae po na nakaharang sa kalsada. Pilit na pinatitigil ang isang magarang sasakyan. Sagot niya habang nakatingin sa unahan. Dali-dali kong ibinaba ang bintana ng aking sasakyan. Sa gitna ng nagsisimulang pagpatak ng ulan, isang pamilyar na eksena ang bumulaga sa aking paningin. Isang babaeng nakaluhod sa basang kalsada, gusgusin at umiiyak habang may yakap-yakap na isang walang malay na bata. Nakaharap siya sa isang makintab at madilim na sasakyan. Pilit na isinisigaw ang paghingi ng saklolo habang ang mga tao sa paligid ay nakatingin lamang at walang ginagawa. Ang may-ari ng magarang sasakyan ay walang pusong iniatras ang sasakyan upang iwasan ang mag-ina. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa mga mata ng babaeng iyon, nakita ko ang aking sarili. 5 taon na ang nakalilipas. Ang parehong desperasyon. Ang parehong panaghoy ng isang inang handang isuko ang lahat para sa hininga ng kanyang anak. Hindi ako nag-atubili. Itabi mo ang sasakyan, Kuya Ramil. Mabilis at mariin kong utos. Binuksan ko ang pinto at humakbang pababa sa ulan. Ang lamig ng tubig ay dumampi sa aking balat. Ngunit ang apoy sa aking puso ay hindi kailanman mapapatay ng anumang bagyo. Naglakad ako palapit sa nakaluhod na ina, handang iabot ang kamay na minsang ipinagkait sa akin ng mundo. Ang halimuyak ng mamahaling kape at ang init ng umagang sumisilip mula sa malalaking salamin ng aking silid ay tila isang banayad na yakap na gumigising sa aking kaluluwa. Nakatayo ako sa ibabaw ng makapal at malambot na alpombra. Ang bawat hibla nito ay nagbibigay ng ginhawa sa aking mga paa. Malayo na ito sa magaspang, malamig, at matigas na marmol ng mansyon ng mga manansala na minsan kong kinuskos hanggang sa magdugo ang aking mga palad. Malayo na ito sa amoy ng imburnal, sa alikabok ng kalsada, at sa nakakapasong lamig ng ulan kung saan kami halos mamatay ng aking anak. Ang impyernong minsang sumunog sa aking pagkatao ay tuluyan ng naging abo. At mula rito ay sumibol ang isang paraisong binuo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Lumipas pa ang maraming taon at ang bawat pahina ng aming buhay ay napuno ng kulay at kapayapaan. Ang katanungan kung kaya ko bang magpatawad ay matagal nang sinagot ng panahon. Oo. Nagpatawad ako. Pinatawad ko si Daniel, hindi para ibalik ang nakaraan, kundi para palayain ang aking kinabukasan. Hanggang ngayon, nakakatanggap ang aming pundasyon ng isang malaking donasyon tuwing sasapit ang kaarawan ni Toby. Kalakip ang isang liham na walang return address mula sa isang malayong probinsya. Alam kong galing iyon kay Daniel. Nabalitaan kong namumuhay na siya ng simple, malayo sa karangyaan at kapangyarihang minsang bumulag sa kanya. Natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan, gaya ng pagkakahanap ko sa akin. Samantala, ang tadhana ay hindi nakalimot sa paniningil. Ang dambuhalang mansyon ng mga manansala na naging saksi sa aking pagkaalipin ay naibenta na upang mabayaran ang mga natitirang utang ng kanilang pamilya. Si Doña Aurora ay namumuhay ngayon sa isang maliit na apartment, bitbit ang pagsisisi hanggang sa pagtanda. At si Sofia, ang babaeng nagtapon sa akin sa baha at nagtangkang kumuha sa buhay ng aking anak, ay nakakulong ngayon sa isang pasilidad para sa mga nawawalan ng katinuan. Sabi nila, madalas daw itong nakaupo sa malamig na sahig. Kinukuskos ang sariling mga kamay habang umiiyak at nagmamakaawang ibalik ang kanyang korona at kayamanan. Ang karma ay hindi na kinailangan pa ng aking mga kamay para maningil. Ang sarili niyang kasamaan ang nag-imbento ng kulungan na sumakal sa kanyang kaluluwa. Isang marahan at pamilyar na himig mula sa aking telepono ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Pinindot ko ang screen at sumalubong sa akin ang isang mukhang kailanman ay hindi ko pagmamasdan ng walang luhang namumuo sa aking mga mata.
Ma, nandito na po ako sa labas ng ospital. Hinihintay ko na lang po kayong dumating para sa ribbon cutting. Nakangiting sabi ng lalaki sa kabilang linya. Napangiti ako ng buong tamis. Si Toby, ang aking munting anghel na nanginginig sa ginaw noon, ay isa ng ngayong ganap na doktor. Nakasuot siya ng malinis at puting laboratory coat. Ang kanyang dibdib ay may nakapangalang Dr. Toby Manansala Dangal. Ang batang muntik ng bawian ng buhay sa gitna ng unos ay siya na ngayong nagbibigay ng buhay at pag-asa sa mga taong walang kakayahang magpagamot. Susunod na ako, anak. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat ng papeles para sa pagbubukas sa lungkong ng bagong wing ng lungsod ng pag-asa. Sagot ko habang inaayos ang kwintas na gawa sa simpleng kahoy at binhi na ibinigay sa akin ni Nanay Isabel bago siya pumanaw nang mapayapa. Ilang taon na ang nakalilipas. Ang lungsod ng pag-asa ay isang malawak na komunidad na ipinagawa ko para sa mga inang inabandona, inaabuso, at pinagkaitan ng mundo. Dito, wala silang utang na loob na kailangang bayaran ng dangal. Dito, tinuturuan silang tumayo, magnegosyo, at maging sandata ang kanilang mga kalyo at luha. Ako ang naging Nanay Isabel ng napakaraming luwalhati na minsang naligaw sa dilim. Pagsapit ng hapon, matapos ang matagumpay na pagbubukas ng bagong ospital, naglakad kami ni Toby sa isang mahabang pasilyo palabas ng gusali. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay naghahanda na para sa isang magandang paglubog ng araw. Ma, thank you po, biglang sabi ni Toby habang naglalakad kami. Huminto siya at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim at kasing payapa ng kalangitan. Thank you for not giving up on us. Lahat ng ito, lahat ng narating ko, dahil po ito sa inyo. Kayo ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Ang init ng kanyang balat ay isang patunay na nagtagumpay ako. Ang lahat ng sampal, pagkutya at pangaapi ay tila naging isang maliit na alikabok na lamang na nilipad ng hangin. Hindi ako naging matapang dahil gusto ko, anak. Naging matapang ako dahil kailangan kita. Ang pagmamahal ng isang ina ang pinakamatibay na kalasag sa mundong ito. Magkahawak kamay kaming naglakad ni Toby sa ilalim ng ginintuang sinag ng dapit hapon. Ang kalsadang tinatahak namin ay patag at malinis. Walang baha, walang putik, at walang bakas ng pait. Sa bawat paghakbang namin, ramdam ko ang buong paglaya ng aking kaluluwa. Ang babaeng winasak ng tadhana ay hindi lamang bumangon. Siya ay naging mismong liwanag na nagtataboy sa dilim. Wala ng utang, wala ng puot. Ang tanging natitira ay ang walang hanggang pag-ibig at ang dangal ng isang inang hinding-hindi na muling luluhod sa kahit na sino.